Nakakainis naman! Hindi ba siya ang target mo? Hindi ka ba habulin ng batang yon dahil pinaslang mo ang isa sa kasamahan niya? Ganun ba? Malay natin. Isang banggaan ng dalawang halimaw pero walang malinaw na nanalo. At bakit? Sa banggaan ni na Silva Soldic at Corolo Lucifer, may isang kasapi ng Phantom Troop ang napatay. Pero teka lang, bakit walang gumanti? Hindi ba't kilala ang Spider sa walang awang paghihiganti para sa isa't isa? Mas lalo pang nakakagulat, mismong si Silva, isa sa pinakamalakas na Soldic family, umamin na hindi sulit ang bayad sa kanya para sa misyon. Bakit kaya? Sino ba talaga ang misteryosong Phantom Troop member number 8? At ang mas nakakabaliw, kung ganito kalala ang tensyon sa pagitan ng Soldic at ng Spider, bakit ang dalawang anak ni Silva, si Illumi at Kaluto, sumali pa sa Phantom Troop? Mas may malalim pa palang dahilan ang lahat ng ito. Kaya panoorin mo to hanggang dulo dahil bubuksan natin ang mga sikreto sa likod ng labanang ito at ang katotohanan kung bakit walang gumanti sa pagpatay. Isang laban ng dalawang halimaw pero walang malinaw na nanalo. Bakit? Sa gitna ng madilim na mundo ng mga assassin at kriminal, nagbanggaan ang dalawang makapangyarihan, Silva Soldic at Corolo Lucifer. Pero sa halip na digmaan, katahimikan ang sumunod. Walang gumanti, walang naghanap ng hustisya. Anong meron sa labang ito at anong sekreto ang tinatago ng Phantom Troop? Ang engkwentro ay mabilis pero mapanganib. Si Silva Soldic, ama ng tanyag na si Killua, ay pumatay ng isang miyembro ng Phantom Troop, ang ikawalong kasapi na hindi man kilala sa pangalan pero miyembro pa rin ng kilabot na grupong tinaguri ang Spider. Matapos ang pagpatay, walang naging aksyon ang troop, hindi sila gumanti, hindi nila sinugod ang pamilyang Soldic. Pero bakit? Ayon sa ilang teorya, hindi raw founding member ang pangwalong miyembro na napatay, kaya marahil wala masyadong emosyonal na koneksyon ang ibang kasapi sa kanya, hindi tulad ng mas matatandang miyembro na sabay-sabay bumuo ng grupo na may kasaysayan ng paghihiganti sa pagkamatay ng kanilang kaibigan. At kung iisipin, matatalino ang troop, hindi sila basta-basta gumagalaw kung alam nilang delikado. At kung may isang pamilyang dapat iwasan, ito ay walang iba kundi ang Zoldyck family, ang mga assassin na kinakatakutan ng buong mundo, pinalaki para pumatay mula pagkabata. Pero ang mas nakakagulat pa, mismong si Silva ay nagsabing nahirapan siya sa laban. Sinabi niya na hindi sulit ang bayad sa buhay ng kasapi ng troop na iyon. Ibig sabihin, kahit siya na eksperto sa pagpatay ay nag-alinlangan sa halaga ng misyon. At dahil sa tindi ng laban, binalaan pa niya ang mga anak niya na huwag lalapit sa Phantom Troop. Pero hindi siya sinunod. Si Kaluto, ang bunsong anak, sumali mismo sa Phantom Troop. Si Illumi, ang panganay, nakita rin kasama ang grupo sa mga susunod na events. At si Killua, kahit hindi sumali, hinabol at kinompronta pa ang troop sa ilang punto ng kwento. Bakit tila hinahatak ng kapalaran ang mga Zoldyck pabalik sa Spider? May mas malalim ba silang misyon o baka naman bahagi ito ng mas malaking plano? Ang laban ni Silva ay isa lang sa maraming misteryong bumabalot sa Phantom Troop. At kung totoo ngang hindi sila gumanti, anong klaseng miyembro ba talaga ang nawala sa kanila? At ano ang magiging epekto ng koneksyon ng mga Zoldyck sa Spider sa hinaharap? Abangan sa susunod na episode ang pinagmulan ng Phantom Troop at ang tunay na dahilan kung bakit sila handang pumatay pero hindi palaging handang gumanti. Kamusta mga ka-hunter? Balik na naman tayo sa isa na namang malalim na analysis habang pinapanood natin ang napakagandang seryeng ito sa 0.25 speed. Ngayon, i-breakdown ko ang pinaka-iconic na laban sa Hunter x Hunter, si Corolo laban sa mga Zoldyck. Maniwala kayo, punong-puno ang laban na to ng nakakagulat na detalye na ayaw mong mamiss. Sa unang matinding salpukan, kitang-kita ang napakahusay na teamwork ng mga Zoldyck. Tinamaan ni Zeno
umano ng isang malakas na Nenblast si Corollo. Pag-angat ni Corollo ng braso para salagin ang atake, napunit ang manggas niya. Pero ito ang detalyeng kadalasang hindi napapansin. Pagbagsak ni Silva mula sa ere, kung titignan mo ng sobrang lapit, siguro mga 0.1 speed, makikita mong nadaga na ni Silva ang damit ni Corollo. Dahilan kaya lalo itong napunit. Split second lang to, pero pinapakita kung gaano kaunti ang pagitan ng buhay at kamatayan sa pag-iwas ni Corollo sa devastating na atake ni Silva. Grabe ang precision ng eksenang to. Pagkatapos makaiwas, agad na kumounter si Corollo. Tinangkang sorpresahin si Silva gamit ang biglaang saksak ng kutsilyo. Pero dito na nagiging mas interesting. Tignan mo ang reaksyon ni Silva. Imbis na salagin ang kutsilyo na natural na inaasahan, tumalon siya palayo agad. Lumikha ng malaking distansya sa pagitan nila. Hindi to basta instinct lang. Pinuno yan ng pinakakinakatakutang assassin family sa buong mundo. Hindi siya tatakbo palayo kung ordinaryong kutsilyo lang yan. Ang dahilan kung bakit siya umatras agad, kilala niya ang kutsilyo. Yun pala ang kutsilyo ni Bendelon, isang serial killer na gumagawa ng kutsilyo kada biktimang pinapatay niya. Mas nakakabilib na identified agad ni Silva na lason ng kutsilyo base lang sa hugis nito. Paano niya nagawa yon sa isang tingin lang? Kung babalikan mo ang 4 na episode bago to, binanggit ni Kilua na pananggawa ni Benny Delon ang tatay niya, kaya naaalala ni Silva ang design at na-identified agad ang kutsilyo bilang may lason sa hugis pa lang. Grabe, di ba? Isang maliit na detalye sa ibang eksena naging critical dito sa laban. May isa pang subtle detail. Nang masugatan si Silva sa braso, may nakita kang manipis na trail ng dugo sa ere na sobrang saglit lang lalabas. Pagkahiwa, pinisil agad ni Silva ang sugat gamit ang hinlalaki. Nilabas ang lason sa dugo. Kumuha siya ng isang hibla ng buhok, binalot sa braso at pinigilan ng pagkalat ng lason. Bakit importante ito? Ang mga Zoldyck ay halos immune sa lahat ng uri ng lason. Pero dito, nagmadali si Silva magresponde. Ibig sabihin, napakadelikado ng lason na to. Si Corollo pa mismo ang nagsabi, 0.1 mg lang ng lason ay sapat na para maparalisa ang isang balyena. Pero ang pinakamatinding detail dito, si Silva kilala ang kutsilyo, alam ang lason at agad na umatras. At dahil sa desisyon niyang yon, na isalba niya ang sarili niya. Pati si Zeno agad na lumapit para i-check si Silva. Pinapakitang seryoso talaga ang sitwasyon. At eto pa, kung sobrang babagalan mo ang mga playback, makikita mong isinubo muna ni Silva ang hibla ng buhok bago niya ginamit pambalot sa sugat. Ang bilis ng eksena, kaya hindi mo to mapapansin sa normal na speed. Habang papalapit si Zeno kay Corollo, makikita mong sira ang sahig. Isang malinaw na ebidensya ng lakas ni Silva. Tapos eto na, isa sa paborito kong detalye. Nang na-realize ni Zeno kung gaano kapanganib si Corollo, inactivate niya ang Dragon Head technique, isang long-range Nen attack. Sumagot si Corollo gamit ang kanyang bandit secret. Nilabas ang Nen cloth na ninakaw niya mula sa isang Shadow Beast. Naiwasan niya ang unang atake, pero na-expose siya saglit at dun siya inatake ulit ni Zeno. At eto ang pinaka-favorite kong moment. Akala ko nung una, naiwasan din ni Corollo yung pangalawang atake, pero pag binagalan mo, makikita mong tinamaan siya sa baywang. Subtle pero solid. Hindi random ang paggamit ni Corollo ng Nencloth. Plano niya talagang huliin si Zeno at nakawin ang kanyang ability, pero na-realize niyang delikado kung mid-battle niya gagawin to, kaya kinansela niya ang technique at nag-focus na lang sa pag-iwas sa Dragon Head habang binabantayan si Silva. Isa to sa mga bihirang pagkakataon na inuna ni Corollo ang survival kaysa sa strategy. Pinapakita lang na kahit siya, ramdam ang bigat ng kalaban. Habang ginugulo ni Silva si Corollo, nagkaroon ng opening si Zeno at na-captured niya si Corollo gamit ang Dragon Head technique. Ito na ang isa pang solid detail. Akala ko dati diretsong hinuli ni Zeno ang binti ni Corollo at pinagsusuntok niya agad. Pero pag sobrang binagalan mo, makikita mong si Corollo pala ang unang sumipa gamit ang kaliwang paa. Hinarang ni Zeno gamit ang kaliwang braso, tapos nilak niya ang binti. Tinangkang sumipa ni Corollo gamit yung isa pang paa, pero pinatungan ni Zeno ng sarili niyang paa para di na makagalaw. Habang nakalak, binayo agad ni Zeno ng sunod-sunod na suntok at sumenyas kay Silva para tapusin ang laban. Walang atubili, bumanat si Silva ng isang napakalakas na atake na pinapayanig ang buong gusali. Pero may twist, inupahan pala ni Corollo si Illumi Zoldyck para patayin ang
mga tendons. Silang parehong mga taong umupa kina Zeno at Silva. At ito ang detalye na gustong gusto ko. Pag tinignan mo ang rubble pagkatapos ng laban, may malaking butas sa kisame gawa ng Nen Orbs ni Silva. Kung titignan mong maigi, gumagalaw pa ang ilang debris sa mismong pwesto kung nasaan si Zeno at Corolo. Ibig sabihin, inalis ni Silva ang atake pataas sa huling segundo para maiwasang tamaan sila. Subtle pero sobrang galing na detail. Pinapakita kung gaano ka-insync ang mag-amang Zoldyck. At eto para sa akin ang pinakamatinding detalye sa buong laban. Dahil nawala ang mga tendons, salamat kay Illumi, wala ng kontrata ang mga Zoldyck. Di na nila kailangan patayin si Corolo. Pero tignan mo to, paglabas ni Zeno sa guho, sira na ang kanyang kapa. Yung may sulat na Akil a Day sa Japanese. Putol ang parte ng tela kung saan nakasulat yun. Subtle pero sobrang makapangyarihang simbolism. Ipinapakita sa unang pagkakataon sa kung ilang taon lumipas ang isang araw na hindi siya nakapatay. Tahimik, halos poetikong detalye na nag-wrap up sa ilalim ng komplikasyon ng laban. At dyan na nagtatapos ang isa sa pinakamahusay na laban sa Hunter x Hunter. At kung na-enjoy mo ang ganitong klaseng lalim ng analysis, iniimbitahan kita na sumali sa bago kong community, ang HXH Theories PH. Doon tayo maglalabas ng mas marami pang Hunter x Hunter content, theories at hidden details na siguradong magpapasabog ng utak mo. At syempre, huwag kalimutang mag-like at mag-follow sa aking official page na Mr. Salaysay. At sa TikTok, same name din, Mr. Salaysay, para lagi kang una sa mga bagong uploads at mind-blowing breakdowns. Kita-kits sa susunod na theory. Salamat sa panonood at tandaan, laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Hunter.